Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2711 hanggang Kabanata 2720. Kabanata 2711. Narinig na ni Hansen ang nilalabas ng toro na halimaw na tatlong salita ng paulit-ulit habang sila'y naglalaro. Nanalo si Hansen ng 7 beses. Sa puntong ito, ang mga mata ng bull monster ay parang magpapasabog na ng apoy. Nag-aalala si Hansen na baka umatake ang halimaw sa kanya sa galit. Paano kung ikaw ang i-shake ang barya, at ako ang huhulaan? Suhestyon ni Hansen, inilagay ang barya sa harap ng halimaw. Nang marinig ito ng bull monster, lumiwanag ang mga mata nito. Inabot nito ang malaking kamay at gamit ang kanyang lakas, hinaila ang barya sa magaspang nitong palad. Ikaw ang huhulaan. Nagpapatuloy pa rin ang taya natin para sa kalasag na nasa likod mo at ang DFI Geno course na nakuha ko. Kailangang ibalik mo ito, sabi ng bull monster kay Hansen habang hawak ang barya. Sige, handa akong itaya lahat, sagot ni Hansen, kumurap, at nagtanong pa, kapatid bull, ano ang itataya mo? Nagatubili ang bull monster. 7 Geno course lamang ang mayroon ito, at lahat ay natalo na kay Hansen. Wala na itong mataya pa. Maraming elite at malalakas na Xenogeneic sa universo, ngunit kakaunti ang mag-iisip na magtago ng kanilang gamit. Kadalasan, sila'y tapat sa hindi kapanipaniwala na paraan. Hindi talaga sumusuko ang bull monster, kahit parang ganon ang itsura. 7 Geno course ang mayroon ito, ngunit isa lamang ang ginawa nito mismo. 6 ang nakuha mula sa mga Xenogeneics na napatay nito. Ang nakuha ay mas tamang salita kaysa nanakaw. Kinain ng bull monster ang katawan ng mga Xenogeneics, at nang makita ang kanilang Geno course, inisip niyang maaaring magamit. Kaya kinuha niya ito at ginamit sa pagsusugal. Napansin ni Hansen na tahimik ang bull monster. Inisip niya na wala na itong taya. Nag-aalala siya na baka magalit ang bull monster kung wala na itong maibibigay. Agad siyang nagtanong, paano kung ganito, kapatid bull? Matalino ka at malakas para talunin ang lahat ng DFI na makakasalubong mo. Madali mo ring makokolekta ang 10 kalasag at 100 Geno course kung gusto mo. Paano kung isang pabor ang itaya mo para sa akin? Ano pong pabor iyon? Matalino ang bull monster, hindi hanggal. Tumingin ito kay Hansen ng bahagyang maingat. Sa totoo lang, hindi rin ito direktang pagtulong sa akin. Naiinis ako para sa'yo, kapatid bull. Yung halimaw na samando sa'yo, hindi kanya dinala bilang sakripisyo. Nilalaro ka lang niya. Kung makita ko ulit siya, susubukan kong parusahan siya para sa'yo. Pero mahina ako, baka hindi ko kayang labanan siya. Nakakahiya kung hihingi ako ng tulong sa'yo para labanan siya, aminado si Hansen, nag-aalangan na nakatingin sa bull monster. Nang marinig ito ng bull monster, naisip niya na mabait si Hansen. Talaga namang gusto niyang tulungan ito. Tumingin siya kay Hansen at tumango. Magaling ka. Sige, napagkasunduan na. Kung matalo ako, maibabalik mo ang kalasag at ang Geno course mo. At kung matalo ka, kapag nakita ko ulit ang halimaw na iyon, hihilingin kung tulungan mo ako sa kanya. At tutulungan mo ako noon din, paliwanag ni Hansen, maingat na pinagtibay ang kanilang kasunduan. Sige, sagot ng bull monster, tumango. Pagkatapos, sinimulan niyang i-shake ang barya. Pinanood ni Hansen kung paano inihagis ng bull monster ang barya. Alam niya na hindi magaling ang nilalang sa pagsusugal. Matapos ang ilang hagis, iniabot ng bull monster ang kanyang kamay kay Hansen. May kakaibang ekspresyon ito at sinabi, hulaan mo na. Kapatid bull, alam mo ba kung mukha o numero? Tanong ni Hansen na may ngiti. Tungkol doon, nag-isip ang bull monster. Binuksan niya ang kamay at tiningnan ang barya. Pagkatapos, may kumpiyansa, sabi niya, alam ko, hulaan mo na. Hulaan ko, pinahaba ni Hansen ang kanyang boses, pinanood ang mukha ng bull monster. Mukha nitong kinakabahan, at sinabi, Mitsura ito. Nang sinabi ni Hansen iyon, bumagsak ang mukha ng bull monster. Ulitin mo. Kinagat ng bull monster ang ngipin at muling sinimulang i-shake ang barya. Ulitin, ulitin, ulitin. Isang galit na ugong ang kumalat sa kalangitan, mas nakakatakot pa sa kulog. Hindi na maalala ni Hansen kung ilang ulit na siyang nanalo.
Marahil, may daan-daang pabor na ang utang niya sa Bull Monster. Ngunit kinilala ni Hansen na tapat ang Bull Monster. Kahit paulit-ulit itong natalo, hindi ito sinubukang patayin si Hansen sa galit. Biglang humina ang bagyo sa itaas nila. Nawala ng galit ang mukha ng Bull Monster, at sumigaw ito, "Nako! Matatapos na ang God Spirit Storm. Ibig sabihin, kailangan ko nang bumalik." "Bakit kailangan mong bumalik kapag humina ang bagyo?" tanong ni Hansen na naguguluhan. Alam ng karamihan na sumusunod ang mga xenogeneic sa mga bagyo. Dumadating sila kapag may bagyo, at nawawala kapag humina. Pero wala ring nakakaalam kung bakit ganoon. Hindi sumagot ang Bull Monster. Nag-atubili ito sandali, kinuha ang isang purpulang kaliskis at itinapon kay Hansen. "Gamitin mo ito kung kailangan mo ng tulong. Ilalagay mo ang iyong kapangyarihan dito, at susundan ko ang senyales para hanapin ka." Tiningnan ng Bull Monster ang bagong tambak ni Hansen ng mga Geno Cores. Pagkatapos, lumingon at naghanda ng umalis kasama ang humihinang bagyo. "Kapatid Bull, sandali lang." Pinigilan ni Hansen ang Bull Monster. "Anong meron?" tanong ng Bull Monster na nakatitig kay Hansen. Kinuha ni Hansen ang isa sa 7 Geno Cores na nakuha niya, at ibinato ito sa Bull Monster. "Tadhana na tayo nagtagpo ngayon. Wala akong maibibigay na mabuti sa'yo, kaya itago mo ito." Natanggap ng Bull Monster ang Geno Core na may tunay na kagalakan. Iyon ay ang isa niyang ginawa mismo, at iyon din ang tinitingnan niya ng may panghihinayang bago umalis. Ang iba pang Geno Cores ay may iba't ibang elemento, kaya hindi gaanong makakatulong sa Bull Monster. Pero ang Geno Core na ginawa niya mismo ay napakahalaga. "Talaga namang napakabait mo." Labis na naantig ang Bull Monster. Naisa na niyang kunin ang gamit ni Hansen, pero sa halip na magtanim ng galit, tinulungan siya ni Hansen. Halos nakalimutan ng Bull Monster na kanya na ang Geno Core noon. "Kapatid Bull, dapat kang umalis na. Kapag nakita ko ulit ang halimaw na iyon, tatawagan kita para turuan siya ng leksyon. Babaunan ko ang paghihiganti." Winala ni Hansen ang kamay at nagpaalam. Lalong naantig ang Bull Monster, ngunit halos wala ng kulog. Wala na itong oras para magsalita. Naisip niya na mabait si Hansen. Kung magkakaroon ng pagkakataon, tiyak na tutulungan niya si Hansen sa hinaharap. Nang mawala na ang Bull Monster kasama ang bagyo, huminga ng malalim si Hansen. "Grabe, buti na lang tapat ang deified xenogeneic. Kung hindi, mas masahol pa sana ang nangyari sa akin. Kailangan kong tigilan ang pagiging pabaya. Deified ay deified. Hindi ko dapat maliitin kahit isa." Nagpasya si Hansen na kapag nakita niya si Bao Lian muli, tapusin niya ang kanilang alitan, magpakailanman. Nang tumingin siya pababa at nakita na si Exquisite ay nasa coma pa rin, pinadaloy niya ang maliit na kapangyarihan sa katawan nito. Parang na-unlock ang isang bahagi ng katawan niya, at nagising si Exquisite. Nang magising si Exquisite, tumalon siya. Tumingin kay Hansen nang nakapanganga at nagtanong, "Bakit mo ako binugbog?" "Kailan kita binugbog? Pagod ka lang kaya napahimatay ka," sabi ni Hansen na may pagkakasala sa mukha. "Ikaw?" Sinimulan ni Exquisite ang pagsagot, ngunit napansin niya ang kakaiba. Tiningnan niya ang kalangitan at namutla. Nasaan ang God Spirit Storm? Kabanata 2712. Ikatlong kapatid, sinasabi mo ba na nang magising ka ulit na wala na ang God Spirit Storm? Tanong ni Likir, tinitingnan si Exquisite na puno ng hindi makapaniwala. Kakaiba ang ekspresyon ni Exquisite. Iyon ang sinabi ni Hansen sa akin. Kakaiba. Sa lakas ng iyong kalooban, ikatlong kapatid, hindi ka dapat nahimatay kahit na bumagsak ang iyong katawan. Hindi ito dapat nangyari. Paano ka nahimatay dahil lang sa pagod? At paano biglang nawala ang God Spirit Storm? Napakakaiba, parang hindi makapaniwala si Likir. Pagkatapos huminto sandali, sabi niya, mapalad tayo na nangyari ang mga di inaasahang pangyayaring ito. Kung hindi, napakalaki ng panganib para sa iyo at kay Hansen. Hindi nagduda si Likir kay Hansen. Pakiramdam niya ay naaamoy niya ang isipan ni Hansen at wala siyang naramdaman na kakaiba. Kung may lihim siyang plano, dapat ay naramdaman niya. Ngunit nagduda si Exquisite. Malinaw niyang natatandaan na pinatay siya ni Hansen nang hindi siya nakakaalam. At higit sa lahat, nang iyon ang mangyari, hindi na niya naramdaman ang iniisip ni Hansen. Naging sanhi ito ng pagdududa niya sa isip ni Hansen. Ngayon ay nag-aalala siya na hindi niya alam ang buong nangyayari sa isipan nito. Kung hindi, kahit na siya'y napahimatay, malalaman niya pa rin ang ginawa ni Hansen at maaaring hindi na siya pinapahimatay. At ang God Spirit Storm ay dapat sumusunod kay Hansen. Bakit naman ito naghintay hanggang siya'y napahimatay bago umatras?
Ang timing ay labis na hindi maginhawa. Hansen, ano ang ginawa niya? Magulo ang damdamin ni Exquisite, ngunit hindi niya ipinahayag ang kanyang hinala kay Likir. Nang makahanap si Hansen ng sandali para mag-isa, kinuha niya ang 6 na deified Geno cores at sinimulang pag-aralan. Sa 6 na deified Geno cores, 3 ay may elementong kidlat, 2 ay apoy, at 1 ay yelo. Kadalasan, kapag nagre-refine ng Geno cores ang mga nilalang, pumipili sila ng elementong tugma sa kanilang natural na kapangyarihan. Kung hindi, masisira ang kanilang katawan sa hindi tugmang element. Ngunit balanse ang mga elemento ng katawan ni Hansen. Wala sa kanila ang labis na nangingibabaw, at mayroon siyang kaunting lahat ng elemento. Kaya hindi siya masyadong pumipili sa Geno core na i-absorb. Kaya niyang i-refine ang kahit anong Geno core na matagpuan ng kaunti lang ang komplikasyon. Sa tingin ko, itatabi ko ang 3 Geno cores na may elementong kidlat para kay Little Silver. Medyo limitado ang talento niya. Kung i-refine niya ang 3 ito, mas mapapabilis ang kanyang ebolusyon at magkakaroon siya ng boost para umunlad. Inilagay ni Hansen ang 3 kidlat na Geno cores sa tabi. May 2 fire Geno cores at 1 na yelo. Habang tinitingnan ang 3, nag-atubili si Hansen. Pinili niya ang yelo. Pagkatapos ng lahat, konektado si Jad Esken sa yelo. Mas naging akma ito sa elementong iyon habang umuunlad. Kinuha niya ang yelo na Geno core. Kasing laki lang ito ng kamao ng tao, ngunit parang isang malaking diamante na maraming facets. Kumikislap ito ng maganda. Sa loob ng Geno core, makikita ang bumabagsak na mga nyebe. At sa kakaibang paraan, parang bumubuo ito ng puti, halos transparent na katawan, parang isang snow lady sa alamat. Narinig ko na tanging deified elites lang ang makaka-refine ng Geno cores. Sana kaya ko rin ito ngayon. Hawak pa rin ang yelo na Geno core, inaktiba ni Hansen si Jad Esken at sinubukang i-absorb ang kapangyarihan ng Geno core. Disappointing ang resulta. Hindi kayang i-refine ni Jad Esken ang kapangyarihan ng Geno core. Nakatayo lang ito sa palad niya, tahimik at hindi gumagalaw. Hindi nagtagumpay sa madali, kaya kailangan nating gawin sa mahirap na paraan. Kinuha ni Hansen ang yelo na Geno core, inilagay sa bibig at nilunok. Pagkatapos, ginamit niya ang consume. Sinubukan niyang pilitin ang Geno core na matuno. Kakapasok lang ng consume nang maramdaman ni Hansen ang yelong kapangyarihan na sumabog sa tiyan niya. Pinagyelo nito ang tiyan, at nagsimulang dumaloy sa buong katawan. Sa isang kisap mata, natabunan ng yelo ang buong katawan ni Hansen. Parang nabalot siya ng diamante. Nagulat si Hansen. Ramdam niya na ang kanyang buhay ay parang nagsisimulang mag-solidify sa matinding lamig. Agad niyang ginamit si Jad Esken upang labanan ang nakakakilabot na lamig. May mataas na resistensya si Jad Esken sa lamig. Gayunpaman, bumagal ng husto ang mga cells ni Hansen hanggang sa akala niya'y huminto na ito. Pakiramdam niya ay gusto na niyang matulog. Mabigat ang mga eyelids niya, parang ilang araw na siyang hindi natutulog. Halos kailangan niyang pilitin na manatiling gising. Maaari sana siyang mahimatay sa mismong lugar. Sa antok na iyon, marahan niyang narinig ang boses ng isang babae na bumubulong sa tabi ng tenga niya, matulog, matulog. Halos naitulak ng mahinahong boses ang kamalayan ni Hansen patungo sa pagkawala. Kahit na tumatakbo pa rin si Jad Esken, hindi siya nakapag-concentrate ng sapat para panatilihin ito. Nako, may relaxing effect pala ang lamig, naisip ni Hansen. Kung matutulog siya ngayon, maaaring hindi na siya magising. Hindi ako pwedeng matulog, hindi ako matutulog kahit anong gawin ko, ngayon, pinipilit lang ni Jad Esken na manatili ang buhay ko. Kung matutulog ako, magyayelo ang cells ko at mapupunta sa malalim na pagtulog. Mahihirapan akong magising muli, paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Hansen ang sarili. Bagamat alam niyang hindi siya pwedeng matulog, lalong humihina ang katawan niya. Kailangan niyang gamitin ang kalooban para suportahan ang sarili. Hindi siya pwedeng matulog, anuman ang mangyari. Pagkalipas ng ilang hindi matukoy na oras, naramdaman ni Hansen na nawawala ang pagod. Lalong naging gising at alerto ang kanyang isip. Unti-unting humupa ang lamig at nagsimulang maramdaman ang init sa katawan. Alam ni Hansen na nalampasan na niya ang pinakamahirap na bahagi ng pagsubok, ngunit hindi ibig sabihin nito na pwede na siyang maging pabaya. Patuloy niyang ginagamit si Jad Esken at patuloy na ini-absorb ang dayuhang kapangyarihan. Habang ini-absorb ni Jad Esken ang kapangyarihan, napansin ni Hansen na hindi ito nagbabago. Nai-absorb ang kapangyarihan, pero hindi ito nagiging bahagi ng Jad Esken tulad ng inaasahan. Parang nananatili itong independenteng kapangyarihan sa katawan ni Hansen. Bumukas ang mga mata ni Hansen, at napahinto ang puso niya sa gulat.
May mga snowflake symbol sa balat niya, nakaukit sa buong katawan, parang tato. Ramdam ni Hansen ang kapangyarihan sa loob niya, at alam niyang kaya niyang kontrolin ito. Ngunit hindi niya ito magagamit tulad ng normal na Geno Art, o may sama sa isa sa sariling Geno Arts niya. Napakamistikong ng deified Geno Course. Hindi nakapagtaka na minsan tinatawag itong talent skill stones. Parang may ice element deified skill ako ngayon. Hindi ko alam kung ano ang kaya ng ice element skill na ito, pero tiyak na may kinalaman ito sa lamig at kapangyarihan sa pagtulog. Alam ni Hansen na kapag ginamit niya ang kapangyarihan, kakailanganin ng oras para mag-charge muli. Hindi ito tulad ng Geno Art na pwedeng tuloy-tuloy na i-fuel ng sariling enerhiya. Sino kaya ang gagamitin ko nito? Iniisip ni Hansen, ngunit wala siyang mahanap na karapat-dapat. Kaya, pansamantala niya itong iniwan sa isip. Naalala niya na hindi pa niya napupuntahan si Horizontal Evil na plano niyang gawin noon. Dahil wala si Exquisite at Likir, nagpasya siyang bumalik sa misteryosong lugar para muling makipagkita kay Horizontal Evil. Kabanata 2713. Habang wala siya, patuloy ang mga Break Sky sa kanilang walang saysay na pagsusumikap na hukayin ang bundok. Nang dumating si Hansen, nasa gitna si Horizontal Evil ng kanyang karaniwang pagpapahirap, salamat sa metal pillar. Lumilipad ang dugo mula sa dibdib ng higanti habang umiikot ang metal pillar. Nang makita si Hansen, napangisi si Horizontal Evil. Bakit ang tagal bago ka bumalik? May nangyari sa labas, kaya nahirapan ako, sagot ni Hansen nang hindi gaanong nagpapaliwanag. Pinalitan niya ang usapan, pwede nating ipagpatuloy ang nakaraang talakayan kung gusto mong pag-usapan ang universo. Ngunit pinigilan siya ni Horizontal Evil. Sabi niya, makinig ka. Wala akong masyadong oras, at may gusto akong ipagawa sa iyo. At kung kaya mo ito, malaking pakinabang din ito para sa iyo. Ano ang nangyari? Tanong ni Hansen nang may pag-aalinlangan. Mukhang labis na abala at naiirita ang higanti. Kumilos siya ng kakaiba kumpara noong huling bisita ni Hansen. Noong nakaraan, pinahihirapan si Horizontal Evil, ngunit kayang panatilihin ang kalmado. Ngayon, para bang malapit na siyang mabaliw. Para bang pinipigilan niya ito, ngunit ramdam ni Hansen na may paparating na malaking pangyayari. Hindi sumagot si Horizontal Evil sa tanong ni Hansen. Itinaas niya ang ulo at ipinakita ang mukha mula sa magulong buhok. Naniniwala ka ba na may Diyos sa mundong ito? Matibay ang mukha. Kahit hindi gwapo, kapanipaniwala ito. Ngunit ang sinabi ni Horizontal Evil ay nagdulot ng kilabot kay Hansen. Para kay Hansen, isa itong nakakainis na tanong, talagang hindi niya alam kung paano sesegot. Oh, ipagpalagay nating nakita mo na sila. Nagulat si Horizontal Evil sa reaksyon ni Hansen. Opo, kung ang mga Diyos na sinasabi mo ay mga tulad ni King Jun, nakita ko na sila. Nakipaglaban pa ako kay King Jun minsan. Maikling ikinwento ni Hansen ang kanyang laban kay King Jun sa Planet Eclipse, pati na rin ang mga sumunod na pangyayari. Nang marinig ni Horizontal Evil ang kwento ni Hansen tungkol sa pagpatay sa Sun Raven sa harap ni King Jun, natawa siya. Ang galing! Hindi ako makapaniwala na natalo mo si King Jun, sa simpleng bagay na ito, sapat na para maging magkaibigan tayo. Magaling, magaling, magaling. Nakakagaan ng loob na ipagkatiwala ko sa iyo ang gawaing ito. Ano iyon? Tanong ni Hansen nang may pag-aalinlangan. Sa halip na sagutin, nagpatuloy si Horizontal Evil. Sa unibersong ito, may mga nilalang tulad ni King Jun. Para sa iba, sila nga ay Diyos. Pero para sa akin, wala silang silbi. Kahit na Diyos sila, ano pa? Patuloy nating lalabanan at papatayin ang mga Diyos. Papaiyakin natin sila. Ganito dapat mamuhay ang isang tunay na tao. Bagamat medyo bastos ang tono ni Horizontal Evil, labis itong nakapagpasigla kay Hansen. Sumasang-ayon siya sa pananaw ni Horizontal Evil sa pagiging tao. Nagpatuloy ang higanti, kokontrolin ko ang aking kapalaran, at ang kapalaran ng Break Skies ay nasa aking kamay. Kahit na Diyos o engkanto ang kalaban, hindi kami papayag na matalo. Habang excited si Hansen, may halong kalungkutan na dumaloy sa kanyang puso. Masasabi mo ba sa akin ang nangyari, eksakto? Hindi napigilan ni Hansen ang tanong. Hindi pa rin sumagot si Horizontal Evil. Tumingin siya kay Hansen na may apoy sa mga mata. Pagkalipas ng sandali, sinabi niya, maaaring ito na ang huling laban ng ating lahi. Hindi ko dapat ito ipagawa sa iyo, pero wala na akong ibang pagpipilian. At ikaw ay isang crystallizer. Ibig sabihin, tayo ay magkakampi, kaya kailangan kitang pagkatiwalaan. Mahirap ang trabahong ito. Maaaring sirain nito ang kapalaran ng iyong lahi at ikaw mismo. Pagkatapos nito, baka maging kaaway ka ng mga Diyos.
Natatakot ka ba? Tanong ni Horizontal Evil na may apoy sa mata. Maaaring sumunod ako sa Diyos, pero hindi ako susunod sa mga self-proclaimed na Diyos tulad ni King Jun, sagot ni Hansen. Haha, magaling. Kahit na hindi katulad ko, na may paghamak sa buong mundo, sa kahit papaano, tapat ka, tumawa si Horizontal Evil ng mas malakas pa kaysa dati. Kung may ipapagawa ka sa akin, at delikado ito tulad ng sinasabi mo, pwede mo bang ipaliwanag ng kaunti? Tanong ni Hansen. Hindi natatakot si Hansen na maging kaaway ni King Jun. Galit na sa kanya ang mga Diyos, at hindi iyon magbabago kahit ano ang ipagawa sa kanya ni Horizontal Evil. Dagdag pa rito, nais niyang malaman kung saan nanggaling ang mga Diyos at ano ang nangyayari kay Sacred Leader at kay Horizontal Evil. Nawala ang ngiti ni Horizontal Evil. Tiningnan niya si Hansen at sinabi, maliit na kapatid, masasabi ko sa iyo na walang Diyos sa mundong ito. Ang mga self-proclaimed na Diyos ay mga nilalang tulad natin. Ang kaibahan, tayo ay nasa labas ng Geno Hall, sila ay nasa loob nito. Nang marinig ito ni Hansen, natuwa siya. Malapit na niyang malaman ang katotohanan. Hindi siya nagsalita, pinalaki lamang ang mga mata, hinihintay na ipaliwanag ni Horizontal Evil ng buo. Gusto niyang marinig lahat tungkol sa mga Diyos at matutunan ang katotohanan sa likod ng mga misteryong ito. Huminto sandali si Horizontal Evil, at pagkatapos ay sinabi, bagamat iba lang ang lokasyon, mas malaki talaga ang kapangyarihan nila kaysa sa atin. Halos hindi natin sila kayang saktan, sa totoo lang. Pero may isang kapangyarihan na exception sa patakarang ito. Super Gene. Hindi napigilan na tanenjin ni Hansen. Akala ni Horizontal Evil, narinig na ni Hansen ang term sa huling pag-uusap nila ni King Jun. Kaya hindi na niya pinakialaman pa. Tumanggo siya at sinabi, tama. Ito ang Super Gene. Sa Super Gene, kayang patayin ang mga peking Diyos. Ano ang Super Gene? Tanong ni Hansen. Walang sagot sa kung ano ito. Nagulat si Hansen sa sagot. Bakit walang sagot? Tanong niya ng naguguluhan. Tumawa si Horizontal Evil at sabi, ang mabuting kapatid ko ay nakipaglaban sa mga Diyos. Natuklasan namin ang isang bagay na kayang saktan sila, pero iyon lang ang nagagawa namin. Hindi namin sila kayang patayin. Kaya inimbestigahan namin ang aming natuklasan at naisip naming tawagin itong Super Gene. Kailangan naming taglayin sa aming katawan ang Super Gene para labanan ang mga Diyos sa Geno Hall at tuluyang patayin sila. Bago makapagsalita si Hansen, nagpatuloy si Horizontal Evil, hindi ko pa ito nagagawa ng lubos, kaya hindi ko masabi ang totoong likas ng Super Gene. Pero may maibibigay ako sa iyo. Sa tulong nito, maaari mong simulan ang paghahanap ng katotohanan para sa iyong sarili. Kung maswerte ka, baka matuklasan mo kung ano talaga ang Super Gene. Kung hindi, ipasa mo ito sa iba hanggang may makakaalam ng lubos. Nang marinig ito ni Hansen, nanginginig ang kanyang katawan. Ang mabuting kapatid na binanggit ni Horizontal Evil ay maaaring si Sacred Leader. Akala ni Hansen na nasa kamay ni Sacred Leader ang bagay na kailangan niya, ngunit hindi niya inasahan na si Horizontal Evil pala ang may kontrol sa lihim. At ngayon, ibibigay niya ito kay Hansen. Kabanata 2714. Dahil sa ginagawa ni Horizontal Evil, nagsimulang kumislap ang metal pillar. Umuga ito sa kanyang mga kamay, parang desperadong gustong muling sumubsob sa kanya. Ngunit mahigpit pa rin itong hawak ni Horizontal Evil. Kahit gaano katingkad ang kislap ng palo o gaano nito gustong bumalik sa katawan niya, kaya pa rin niyang hilahin ito palabas gamit ang kanyang kamay. Boom! Nang tuluyang lumabas ang huling bahagi ng metal sa dibdib ni Horizontal Evil, saka lamang naisip ni Hansen na ang metal pillar ay isang higanteng sibat pala. Ang sibat ay gumagapang na parang ahas sa mga kamay ni Horizontal Evil. Parang gustong tumakas, pero pinipigil ito ng higanti sa pamamagitan ng matinding puwersa. Bumagsak si Horizontal Evil mula sa bundok, at naisip ni Hansen, kung may kakayahan ka namang makalabas, bakit ka nanatiling nakapako rito ng maraming taon? At lahat ng Break Skies ay inilaan ang kanilang buhay sa loob ng maraming taon para iligtas ka. Pagkalaya ni Horizontal Evil, mabilis na gumaling ang mga sugat sa kanyang dibdib. Ang malalaking hiwa ay nagsimulang magsara, at hindi naglaon, wala nang bakas ng sugat sa kanyang dibdib. Ngunit nang makalaya si Horizontal Evil, nagsimulang yumanig ang bundok. Hindi lang ang bundok pati ang karagatan na sumasaklaw sa paligid ay nag-alon at naging mabangis. Para bang magtatapos na ang mundo. Tumayo si Horizontal Evil sa ibabaw ng alon ng dagat. Hawak niya ang sibat at sumigaw ng hamon sa kalangitan. Ang kanyang tinig ay nagpaliw sa buong mundo. Lumilipad si Hansen, ngunit ang lakas ng ingay ay halos pumutok sa kanyang katawan.
Tumigil ka sa pagsigaw. Mamamatay ako. Ramdam ni Hansen na parang pan ng dugo ang dibdib niya dahil sa ingay. Halos mapunit ang 11 mga organo niya. Kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas para labanan ang nakasisirang tunog pero tila walang epekto. Parang langgam lang ang boses ni Hansen kumpara sa nagngangalit na sigaw. Kahit gaano siya sumigaw, hindi niya marinig ang sarili niya. Sa puntong akala ni Hansen mamamatay siya dahil sa sigaw, sa wakas tumigil si Horizontal Evil. Agad na nakaramdam ng ginhawa si Hansen. Umubo siya, damaloy ang madilim na dugo sa kanyang labi. Tumayo siya upang makita si Horizontal Evil na nakatingin sa kanya. Akala niya magsasalita ang higanti, pero itinaas lamang ni Horizontal Evil ang sibat, pinutok sa kanyang dibdib, at pinasok ang sandata sa kanyang puso. Ang talam ay tuluyang sumugod sa puso ni Horizontal Evil, ngunit hindi siya nagpakabahala. Pagkatapos niyang hilahin ang sibat palabas, ipinasok niya ang kamay sa sugat, naghahanap ng bagay, at inilahad ito. Kunin mo ito. Mula ngayon, bawat Diyos sa buong mundo ay magiging kaaway mo. Gusto mo man o hindi, ito ang iyong kapalaran. At kapalarang hindi mo na malalampasan. Binuksan ni Horizontal Evil ang kamao, at isang bagay na parang meteor ang lumipad patungo kay Hansen. Nang makita ni Hansen ang bilis at napakalakas na puwersa ng bagay, tumalon ang kanyang puso sa lalamunan. Ginawa niya ang lahat para mahuli ito. Ngunit nang dumapo sa kanyang mga kamay, tila dumaikit ito sa balat niya na kasing banayad ng balahibo. Alam ni Hansen na kontrolado ni Horizontal Evil ang paglipad ng bagay, kaya hindi siya masyadong nagulat. Ngunit nang buksan niya ang kanyang mga kamay at tignan ang bagay, huminto ang kanyang hininga. Namangha siya sa hawak. Hawak ni Hansen ang isang itim na kristal. Pamilyar siya sa hugis, laki, at bigat nito. Sa ilang paraan, walang ibang mas pamilyar sa kristal kaysa sa kanya. Ang itim na kristal ay kapareho ng nakuha niya mula sa tiyan ng Black Armor Bug noon. Kung hindi niya ito na-absorb at nakuha ang Black Crystal Armor mula rito, iisipin niyang eksakto itong kapareho. Anong nangyayari? Ang bagay na tinutukoy ni Horizontal Evil ay ang itim na kristal. Pareho ba ito sa nahanap ko sa loob ng mga sanctuaries? May dala rin ba itong Black Crystal Armor? Gulo ang isip ni Hansen, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Dapat ka nang umalis. Pagkatapos ng buhay na ito, wala ng Horizontal Evil. Hindi na mag-e-exist ang Break Skies. Ang mga mata ni Horizontal Evil ay parang nag-aapoy, at tumingin siya sa sun clock sa langit. Hindi na tinanong ni Hansen ang higit pa sa higanti. Biglang tumalon si Horizontal Evil, winasak ang espasyo, at tinutukan ang sun clock gamit ang sibat. Ngayon lamang, naunawaan ni Hansen ang ilan sa mga nangyayari sa kakaibang mundong ito. Ang Break Skies ay buong buhay na naghukay sa bundok, umaasang mailigtas si Horizontal Evil. Ngunit pinayagan ni Horizontal Evil na maipit sa bundok dahil sa kanila. Pinayagan niyang mapahirapan. May kakayahan siyang makatakas, ngunit kung nakatakas siya, mamamatay ang mga higanti sa mundo. Kaya nandyan siya sa buong panahong iyon. Nang lumipad si Hansen palayo sa bundok at napunta sa mga palasyo, nakita niyang hindi na protektado ang mga ito mula sa mga alon. Ang higanting pader ng tubig ay bumangga sa mga palasyo, unti-unting hinayla pababa sa kalaliman. Ang laman ng mga higanti ay natutunaw habang pinapanood ni Hansen, na iwan lamang ang mga kalansay. Anong malupit na sumpa? Napakahirap. Kailangan manatiling nakapako si Horizontal Evil para mabuhay sila. At kung nakatakas siya, mabilisan silang matutunaw hanggang buto. Ayaw ni Horizontal Evil na mapuksa ang kanyang lahi, pero sino ang nakakaalam kung gaano siya katagal napahirapan sa bundok? Patay man o buhay, naging sakit ang kanyang buong pag-iral. Ito ang pinakamalupit na pagpapahirap. Say si Hansen. Ayaw niyang makita pa ang mga buto ng higanti. Lumipad siya ng mabilis patungo sa 4-ship cube. Boom! Bago pa man siya makarating, narinig niya ang isang pagsabog. Kumislap ang liwanag sa lahat ng paligid. Sa kislap na iyon, hindi niya makita ang sarili niyang mga daliri. Yumanig ang buong dimensyon. Para bang napunta sa itaas ang tubig at ang tanawin ay naiba. Ginamit ni Hansen ang Purple Eye Butterfly at tumangala. Ang kakaibang sun clock sa langit ay nabasag, at si Horizontal Evil ay bumangon, hawak pa rin ang sibat. Alon ng apoy ang sumabog mula sa basag na sun clock, parang tsunami. Agad na naunawaan ni Hansen na ang lakas na ito ay higit pa sa kayang labanan ng isang deified elite sa maximum na kapangyarihan. Hindi na siya nagatubiling manatili. Pinaigting niya ang bilis, patungo sa 4-ship cube. Pagkatapos ng 1 bilyong taon ng pagbabantay sa Red Dust, isang sibat ang Samaire sa langit upang paksain ang multo at Diyos, sigaw ni Horizontal Evil.
Umalangaw-ngaw ang tinig niya sa buong mundo, ngunit hindi na siya nakita ni Hansen. Ang mga alon ng apoy ay bumalot sa kalangitan, ngunit hindi na nag-atubili si Hansen. Marami pa siyang gustong itanong kay Horizontal Evil, ngunit wala ng pagkakataon. Huling tumingin si Hansen sa kakaibang tanawin sa langit habang tumapak sa bronze shiphead. Pagkatapos, nag-teleport siya palabas ng misteryosong mundo gamit ang 4-ship cube. Gusto ni Hansen malaman ang nangyari kay Horizontal Evil sa huli, ngunit hindi na siya makakabalik. Hawak niya ang itim na kristal, at naramdaman ang sakit at lungkot sa puso. Ang itim na kristal na ito, totoo ba ito tulad ng una kong nahanap? Hinimas ni Hansen ang itim na kristal. Tunay ang pakiramdam, hindi ito peke. Kabanata 2715. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Hansen sa isang ideya. Wala akong access sa mga nilalang sa sanctuary, pero may mga xenogeneic na abot kamay. Kung kukunin ko ang isa at gagamitin para subukan ang kristal, baka magkapareho ang resulta. Pagkatapos magpas siya, hindi na kailangang lumayo ni Hansen para subukan ang kanyang teorya. Kukunin na lang niya ang isang King-class Star Beetle mula sa Star Tree. Dumating si Hansen sa Star Tree makalipas ang kaunting panahon, pero sa kalahating araw ng paghahanap, hindi siya nakakita ng kahit isang Star Beetle. Dahil hindi na pwede ang Star Beetles, nag-isip si Hansen kung saan pa siya pwedeng maghanap. Parang hindi pa bumabalik ang mga Star Beetle, bulong niya sa sarili. Siguro, kalimutan ko na ang paghahanap sa kanila. Tiningnan ni Hansen ang paligid nang may mapansin na isang presensya papalapit sa Star Tree. Nang lumapit ang nilalang, nakilala niya ito bilang si Grow mula sa Extreme King. Ito ang Star Tree. Kung wala ang pahintulot ng leader, hindi ka pwedeng pumasok dito, sabi ni Hansen, pinipigilan si Grow. Sa katotohanan, hindi na kailangan ni Hansen na magbabala. May selyo na sa paligid ng Star Tree. Kung may pumasok ng walang permiso, magriring ang alarma. Naghahanap ako sayo sa Underworld Lake, sagot ni Grow. Hindi kita makita roon, kaya naisip kong baka nasa Star Tree ka. Tama ang hinala ko. Bakit mo ako hinahanap? Tanong ni Hansen, pinananatiling neutral ang mukha. May malalim na alitan sa pagitan niya at ng Extreme King. Kung may Extreme King tulad ni Grow na dumating, dahilan na iyon para maging maingat. Ngumiti si Grow. Huwag mo akong maliwanagan. Wala akong masamang intensyon. Totoo, may sama ng loob ang aking mga tao sayo, pero hindi lahat sa amin ay naniniwala na kailangan itong lutisin sa pamamagitan ng dugo. Agad na naunawaan ni Hansen ang ibig sabihin ni Grow. Maraming paksyon sa loob ng Extreme King. Ang pinakamalakas ay ang pamilya Bai, pinamumunuan ni King Bai. Mayroon ding Bao faction na kakakilala lang ni Hansen kamakailan mula sa dugo ni King Bao. Kahit hindi na tunay na royalty, may impluensya pa rin ang pamilyang Bao sa Extreme King. May iba pang grupo sa dalawang ito. Komplikado ang politika sa Extreme King, at bilang outsider, hindi ganap na nauunawaan ni Hansen kung paano ito gumagana. Hindi alam ni Hansen kung anong paksyon si Grow, pero tila walang interes ang kanyang partido na guluhin siya. O kahit papaano, hindi sila aktibong naghahanap ng alitan. Ano naman ang kailangan mo? Tanong ni Hansen. Halos napatay niya si Grow sa Silkworm Mouth, kaya hindi niya akalaing darating si Grow para lamang makipag-usap. Mukha namang seryoso si Grow. Nakakita ako ng isang lone primitive deified. Hindi ako kumpiyansa na kaya ko itong patayin mag-isa, kaya gusto kong patayin natin ito ng magkasama. Parang hindi magandang ideya yan, sagot ni Hansen pagkatapos magdalawang isip. Walang tiwala sa pagitan nila, at noong huli nilang pagkikita, magkaaway pa sila. Kahit friendly ang dalawang tao, mahirap hatiin ang nakuha mula sa pagpatay ng deified. Nakita ni Grow ang iniisip ni Hansen, kaya sinabi niya, maaaring hindi mo paniwalaan, pero wala talaga akong masamang intensyon. Humahanga rin ako sayo, sa totoo lang. Kaya imbitado kita na patayin ang isang xenogeneic kasama ko. Hindi ko kaya mag-isa, gusto kong makita muli ang iyong galing sa kutsilyo. Hati-hatiin natin ang premyo, kalahati sa akin, kalahati sayo. Tiningnan ni Hansen si Grow ng tahimik, nagdalawang isip pa rin. May mga outlier tulad ni Grow sa Extreme King, mga taong hindi iniintindi kung sino si Hansen o ang mga nagawa niya. Pero wala siyang paraan malaman kung totoo ang sinasabi ni Grow o may lihim na plano. Kung sasama siya, baka trap ito. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tinanggihan niya ang paanyaya. Pasensya na, pero may iba akong dapat gawin. Hindi ako pwedeng manghuli ng xenogeneic kasama mo. Nagmukhang nadismaya si Grow, pero naunawaan niya ang pag-aalala ni Hansen. Tumango siya, hindi kita pipilitin. Kapag gusto mong manghuli, hanapin mo lang ako.
Matapos umalis si Gro, kinuha ni Hansen ang mapa ng Outer Sky. Napakalaki ng Outer Sky para sa maliit na mapa, kaya maliit lang na bahagi ang nakalarawan, ang tirahan ng Very High, Star Tree, at Underworld Lake. Pamilyar na siya sa mga lugar na iyon. May mga marka rin sa mapa na hindi pa niya napuntahan. Mga lugar ito kung saan makikita ang mabagsik na Synegeneics. Pinag-aralan ni Hansen ang mapa at nakita ang isang lugar malapit sa Star Tree, ang Full Moon River. Dito niya planong kumuha ng King-class Synegeneic para subukan ang Black Crystal. Isinasaalang-alang niya rin na lunukin ang kristal para subukan sa sarili, pero agad niyang naisip na delikado iyon. Maraming mabagsik na Synegeneic sa Outer Sky, pero ang malapit sa tirahan ng Very High ay limitado sa King Class pababa. Ang Full Moon River ay isa sa mga iyon. Walang deified, pero maraming Kings. Isa sa kanila ay tamang subjekto para sa pagsubok. Lumipad si Hansen sa ibabaw ng Full Moon River, pinagmamasdan ang lugar. Ang kalapit na lupa ay mababa at pabilog na kumakalat malayo mula sa ilog. Kaagad niyang nakita sa Full Moon River ang isang Rhino Synegeneic sa tuktok ng bangin. Ang puting hayop ay nakatitig sa ravine. Hindi niya matukoy kung ano ang hinahanap nito. Sinundan ni Hansen ang tingin ng hayop pero ulap lang ang nakikita sa ibaba. Napakakapal ng ulap para masilip. Habang nagtataka si Hansen, may gumalaw sa ulap. Isang Synegeneic na parang halo ng isda at ahas ang lumabas. Ang Synegeneic ay parang higanting ahas na may sungay sa ulo. Wala itong kuko, pero may pakpak sa likod. Napakakakaibang hitsura. Nang lumabas ito, sumigaw ito sa Rhino sa bangin. Hindi nagtagal, naglaban na ang Rhino at ang lumilipad na ahas sa gilid ng bangin. Nakita ni Hansen na pareho lang sila sa lakas, ikalawa o ikatlong tier kings. Hindi ito magiging interesting. Planado niyang hintayin na masugitan ang isa bago subukan ang kristal. Pero habang pinagmamasdan niya, nagulat siya. Ang balat ng Rhino ay napakatigas at may petrifying power. Parang wala pa siyang nakitang ganito sa antas na iyon. Pero nakakashock rin ang area power ng kakaibang ahas. Puting-puti rin ang ahas. Hindi ito gawa sa jade-like material tulad ng Rhino, pero kumikislap ng malabo. Ang liwanag ay bumuo ng malaking seal sa paligid nito. Sa loob ng seal, kahit gaano kalakas ang suntok ng Rhino, kayang pagalingin ng ahas ang sarili. Ang sugat ay nagsasara ng mabilis na halos hindi masundan ng mata ni Hansen. May area power na nagpapagaling. Bulong ni Hansen. Bihira ang ganitong kakayahan. Hansen, bakit nandito ka? Habang nakatutok sa laban, may napansing lumilipad patungo sa kanya. Tumakaway ang figure mula sa malayo, si Gro, na kanina lang niya tinanggihan. May trabaho ako. Bakit ka nandito? Tanong ni Hansen. Ang deified Synegeneic na sinabi ko ay malapit lang dito. Dahil sinabi mong busy ka, akala ko kaya kung subukan ito mag-isa. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Ang galing ng pagkakataon, ngiti ni Gro. Kabanata 2716. Hindi alam ni Gro kung ano ang iniisip ni Hansen. Tumangala siya sa dalawang Synegeneic at sinabi, isang Moon Rhino at isang Immortal Dragon. Bihira ang mga Synegeneic na ito, pero sayang at King Class lamang sila. Kung deified sila, siguradong malaki ang halaga nila. Lalo na ang Immortal Dragon. Kung ma-deified ang isang Immortal Dragon, ang substance chains nito ay maaaring gawing halos immortal ang iba. Hanggat nananatili ang kapangyarihan ng Immortal Dragon, ang sinumang ipinangako nitong protektahan ay halos hindi na kayang patayin. Sayang lang, napakabihira ng mga deified Immortal Dragon. Sa lahat ng kasaysayang aking nalaman, 3 lamang ang narinig kong naging deified na Immortal Dragon. Hindi sapat ang kapangyarihan nila sa King Class. Tanong ni Hansen nang may kuryosidad. Umiling si Gro. May decent area power ang King Class na Immortal Dragon, pero ang kakayahan nila ay kapaki-pakinabang lamang sa pagpapagaling ng panlabas na sugat. Para sa karamihan ng mga elite, hindi iyon gaanong kapaki-pakinabang. Ang pag-tame ng isa sa mga nilalang para sa kakayahang iyon lang ay halos hindi sulit. Pero iba ang kwento sa deified Immortal Dragons. Maaari nilang panatilihin kang buhay sa lahat ng uri ng sitwasyon. Maraming deified elites ang gustong magkaroon ng deified Immortal Dragon. Lahat ay nais ang isang bagay na may potensyal na iligtas ang kanilang buhay. Nang marinig ito ni Gro, tumalon ang puso ni Hansen. Naisip niya, swerte na nahanap ko ang Immortal Dragon na ito para gamitin sa aking eksperimento. Kung gumagana talaga ang Black Crystal, baka makakuha ako ng deified Immortal Dragon. Brother Hansen, ang deified Synegeneic na gusto kong patayin ay nasa Full Moon River. Mga 200 milya lang mula rito. Kung may oras ka, baka pwede tayong pumunta roon.
Tanong ni Gru nang may pag-asa. Gusto kong makakuha ng Xenogeneic bilang mount. Base sa sinabi mo, mukhang hindi masama ang Immortal Dragon. Sa tingin ko, huhulihin ko ang Immortal Dragon na iyon. Kapag nakuha ko na, kung hindi mo pa napatay ang deified Xenogeneic sa sarili mo, pwede rin akong tumulong. Kung malapit lang talaga ang Xenogeneic ni Gru, hindi alintana ni Hansen na puntahan ito. Sige, mananatili ako rito at maghihintay sa'yo. Immortal Dragon lang ito, kaya sigurado akong mahuhuli mo ito ng madali. Ngumiti si Gru. Hindi iniintindi ni Hansen kung mananatili ang lalaki. Panahon lamang ang kailangan bago malaman ng iba na nahuhuli siya ng Xenogeneic. Wala namang paraan para itago ito, ngunit hindi rin kailangan. Naghintay silang dalawa sa kanilang kinaroroonan. Binubugbog ng Immortal Dragon ang Moon Rhino, sa aktibong Immortal Area nito, hindi ito matalo ng Rhino. Sa huli, pinanood ni Hansen at Gru ang Immortal Dragon na bumuka ang bibig at nilamon ang malubhang nasugatang Moon Rhino. Mas malaki ang katawan ng Rhino kaysa sa Immortal Dragon. Matapos lunukan ng Dragon ang kalaban, lumaki ang katawan nito parang malaking lobo. Nagtaka si Hansen kung kayang tunawin ng Dragon ang ganoong kalaking bagay. Pero para kay Hansen, ito ay napakagandang pagkakataon. Nakalunok na ng Immortal Dragon ang buong Moon Rhino, at nag-aayos na ito para tunawin ang pagkain. Hindi na ito gaanong nakatingin sa paligid. Lumipad si Hansen patungo rito at pinakawalan ng mga silks mula sa kanyang knife. Itinaas ni Hansen ang daliri, at nabalot ng knife silks ang Immortal Dragon. Natakot ang Immortal Dragon. Nanlaban ito sa takot, ngunit nang subukang tumakas, ang knife silks ay humigpit at pumutol sa katawan ng nilalang. Kahit napakalakas ng area nito, hindi makakatulong kung hatiin ng dragon ang sarili nito. Nang makabawi ito, sinubukan muli nitong makalaya. Natakot itong maputol, kaya huminto ito sa pagkilos, maingat na hindi hawakan ang knife silks na bumabalot sa katawan nito. Mukhang medyo matalino ito, sabi ni Hansen habang tumatawa. Pagkatapos, itinulak niya ng dahan-dahan ang knife silks. Agad na tumugon ang Immortal Dragon, gumalaw sa lupa upang maiwasan ang higpit ng mga silk. Ngunit nasa tiyan pa rin ng nilalang ang Moon Rhino. Ang bilugan ng tiyan nito ay nagpapabagal sa pag-usad ng Immortal Dragon. Masyadong mabagal ang paggalaw nito, at ang knife silks ay pumutol sa mga kaliskis ng dragon. Bawat hiwa ay nagdulot ng masakit na sigaw ng nilalang. Magaling ka, Brother Hansen. Ang kapangyarihan na lumikha ng mga silks at kontrolin ang mga ito ng mahusay, hindi ka malayo sa talento ng isang tunay na deified elite puri ni Gru. Pinapalabos mo lang, sagot ni Hansen, na patuloy na nagdududa kung may lihim na plano si Gru. Kahit hindi bahagi ng pamilyang Bai si Gru, marami sa Extreme King ang galit kay Hansen. Duda si Hansen kung gaano talaga kasimple ang intensyon ni Gru. Ngunit ngayong pumayag na siyang sumama kay Gru, wala na siyang dahilan para ipagpaliban ang kanilang misyon. Iniwan niya ang Immortal Dragon na nakulong sa knife silks. Bawat oras na ginugol ng nilalang sa pagkakakulong ay nagpapahirap sa isip nito. Pagkatapos, sumunod siya kay Gru pataas sa Full Moon River. Patuloy na nagdududa si Hansen kung may panlilin lang si Gru, ngunit nang marating nila ang destinasyon, laking ginhawa ni Hansen nang makita niyang tunay ng may deified Xenogeneic sa tabing ilog. Mukha itong lobo. Kulay abo ang balahibo, pero may 4 itong mata. Ang mga pangil nito ay parang mga kawit. Mukhang napakasama ng itsura ng nilalang. Habang umaakyat sila sa ilog, sinabi ni Gru kay Hansen na magaling ang deified Xenogeneic sa ice skills. Naglalabas ang mga mata nito ng indestructible godlight. Ang mga atake ng nilalang ay nakakabilis. Hindi sana magtagal si Gru kung mag-isa. Nakita ng 4 na matang lobo si Gru, umungol ng galit at tumayo. Bumulwak ang 4 nitong mata at nagliwanag ang kakaibang berdeng ilaw. Bigla itong naglabas ng 4 na berdeng sinag na tumama kay Gru. Malinaw na galit ang 4 na matang lobo kay Gru. Halatang hindi ito ang unang pagkakataon na hinarap ni Gru ang nilalang. May karanasan na si Gru sa paglaban sa lobo. Nang makita ang 4 na berdeng sinag, hinugot niya ang kalasag at ginamit upang protektahan ang katawan. Mukhang marupok ang kalasag ni Gru. Para bang sapat na ang isang suntok para basagin ito. Ngunit nang tumama ang 4 na nakakatakot na substance chain sa kalasag, na-reflect ang mga ito. Hindi nasaktan si Gru. Ang tibay ng kalasag. Puri ni Hansen. Kalahating deified si Gru, at kaya niyang i-reflect ang substance chains ng deified Xenogeneic nang hindi nahihirapan. Malinaw na kakaiba ang kalasag na ito. Tumawa si Gru. Ipinahiram sa akin ni Mr. Zon ang deified treasure na ito. Ang kalasag na ito ay makaka-reflect sa eye skills at visual skills.
Pinautang ko lang ito para makalaban sa apat na matang lobo. Nakakahiya, pero ang mirror shield ay para lang i-block ang highlights ng lobo. Hindi nito pinapabilis ang bilis ko. At hindi ko pa rin mapigilan ang physical attacks ng nilalang. Hindi ko ito mapipinsala, ngunit halos mapapatay ako sa bawat atake. Pagkatapos huminto, tumingin si Gru kay Hansen at sinabi, Brother Hansen, hawak mo ang Apollo set. Sa bilis na hatid ng armor wings, makakasabay ka sa lobo. Kapag ginamit nito ang highlights, gagamitin ko ang mirror shield. Pagkatapos, samantalahin mo ang pagkakataon para umatake. Sige, tumango si Hansen. Ngunit sa naisip niya, kititanggap ko lang ng Ice Geno Core, kaya siguro may bagong kapangyarihan ako. Ngayon, subukan ko kung ano ang magagawa nito. Kabanata 2717. Ang Berdeng Godlights ay tumama diretso sa Mirror Shield, ngunit na-reflect pabalik. Hindi matalo ng atake ang kalasag, at habang pinapanood ito, bahagya nang naiinggit si Hansen. Bago pa makapag-ipon ng kapangyarihan ng apat na matang lobo para umatake muli, kumilos si Hansen. Kaagad niyang inactivate ang Ice Geno art na bagong nakuha niya. Pinaputi ng snowflakes ang kanyang katawan, at pinakawalan niya ang snow substance chains na direktang tumungo sa apat na matang lobo. Kakagamit lang ng ice skills ng lobo, kaya wala itong gaanong pagkakataon na iwasan ang snow substance chains. Isang bagong liwanag ang bomb alot sa katawan nito habang sinubukan nitong pigilan ang atake. Hindi tila naapektuhan ng snowy air, ngunit ang icy power ni Hansen ay bomb alot sa apat na matang lobo. Kung titingnan mula sa malayo, para bang isang kalahating transparent na snow lady ang bomb alot sa higanting lobo. Hindi agad nagyelo ang apat na matang lobo. Patuloy na nagliliwanag ang berdeng liwanag sa katawan nito, at ang substance chains nito ay nakikipaglaban sa snow power. Yan lang ba ang lakas na kaya ng Ice Geno art na ito? Nagalit si Hansen sa kaunting epekto. Parang ganito lang ang nagagawa niya noong gamit niya ang Apollo set. Walang gaanong espesyal ang atake, at hindi rin ganoon kalakas ang ice power. Malayo sa kanyang inaasahan, iyon ay tiyak. Isang beses lamang siyang umatake, at halos naubos na ang kapangyarihan ng Ice Geno Core. Kailangan pa niyang maghintay ng matagal bago magamit muli. Hindi ito kasing ginhawa ng Apollo set. Kung ito lang ang kaya ng Ice Geno Core, wala nang dahilan para ipagpatuloy pa ang pag-practice dito. Pwede na niyang gamitin lang ang Apollo set. Habang lumilipis ang oras, parang lumalakas ang snow air, ngunit sa kabuuan, hindi nito nagyelo ang apat na matang lobo. Iniisip ni Hansen na tapos na ang laban. Matapos lahat, madaling na-block ng lobo ang atake. Kapag nagdagdag ito ng lakas, tiyak nitong wawasakin ang snow power. Ngunit nangyari ang hindi inaasahan. Ang mga pagsisikap ng lobo na labanan ang snow power ay hindi lumakas. Sa halip, humina ito. At mas lalong nakaapekto ang icy power ni Hansen sa nilalang. Nagulat si Hansen. Habang pinapanood, parang kumurap ang apat na mata ng lobo. Mukhang inaantok ito. Parang mahihimbing ito sa kahit anong sandali. May tranquilizing effect rin pala ang ice power. Natuwa si Hansen. Kaya man block ng lobo ang ice, hindi nito kayang labanan ang pagpapakalma. Unti-unting humina ang kalooban nito. Lumulubha ang paminsang berdeng liwanag. Hindi na nito mabasag ang ice power na nakakulong sa kanya. Hindi mapusok at sumisira ang ice power. Ibaba lamang nito ang temperatura ng katawan ng target. Unti-unting lumamig ang lobo. Hindi naglaon, tuluyang nagtagumpay ang sedative. Pumikit ang lobo, natulog, at nagyelo na parang estatwa. Si Gru ay nakatitig sa lobo ng hayagang nagulat. Tumingin siya kay Hansen ng matagal bago nagsalita sa kakaibang tono, napakalakas nitong Ice Geno art. May substance chains na rin ito. Naabot na ba ng Geno art na ito ang deified level? Tumango si Hansen. Swerte ko nang nakuha ko ito. Nakakuha ako ng deified Geno core, at sa kabutihang palad, na-refine ko ito at nakuha ang Ice Geno art na ito. Mas interesado si Gru. Galing pala sa deified Geno core ang kapangyarihan. Napakabihira ng deified Geno cores. Kahit ang Extreme King ay swerte kung makakakuha ng isa, at kahit ganoon, tanging deified elites lang ang makakalar ng Geno arts na dala ng cores. Sobrang swerte mo. Walang anuman. Sa kapangyarihan ng Extreme King, sigurado akong makakakuha ka rin ng deified Geno cores, Brother Gru, diba? Malamig na sagot ni Hansen. Magkakaproblema ako sa pagkuha ng deified Geno core. At kahit makakuha ako, hindi ko ito ma-absorb bago maging deified. Pagkatapos ng sinabi niya, nanahimik si Gru at lumapit sa apat na matang lobo. Ngayon na nakabalot na sa yelo ang lobo, tulog na tulog ito.
Ngunit hindi ito patay. May buhay pa ang nilalang. Mukhang hihingin ko kay Brother Hansen na patayin ito, sabi ni Gro. Walang dahilan si Hansen para tumanggi. Kung gagamitin niya ang Apollo set, sapat na ang kapangyarihan para patayin ang lobo. Bukod pa rito, hindi na makakagalaw ang nilalang. Hindi na nito kayang i-block ang atake ni Hansen. Ipinakawala ni Hansen ang kapangyarihan ng Apollo set. Pinutol niya ang lobo sa leeg habang natutulog. Hindi tumulo ang dugo. Nagyelo lahat ng dugo. Kahit sugatan at nasaktan ang lobo, hindi ito nagising. Sa halip na umiyak sa sakit, tulog pa rin ito ng mahimbing. Kinailangan ni Hansen ng 4 na hiwa para putulin ang ulo ng lobo. Pagkatapos, nawala ang life force ng 4 na matang lobo. Deified Xenogeneic na napatay, 4-eyed wolf. Nakuha ang Xenogeneic gene. Napakalakas nitong Ice Geno Art. May ice at sedative powers. Ang galing. Tuwa si Hansen sa performance nito. Iniisip niya ngayon na i-refine ang 2 Fire Geno cores na nakuha niya. Pinuri ni Gro ang swerte ni Hansen sa pagkakaroon ng bagong, malakas na Deified Geno Art. Ngunit medyo inis din siya, at sinabi, gusto ko sanang makita pa ang knife skills mo, pero mukhang hindi ko nagkaroon ng pagkakataon. Makikita mo rin ang knife skills kahit kailan. Ang mahalaga, napatay natin ang Xenogeneic. Ayon sa ating kasunduan, kalahati ng Xenogeneic gene ng 4 na matang lobo ay akin, di ba? Sabi ni Hansen. Siyempre, tumango si Gro. Ginamit ni Hansen ang kapangyarihan niya para hatiin ang lobo. Kalahati ng katawan ng lobo ay para sa kanya, kalahati para kay Gro. Matapos ang pangangaso, bumalik si Hansen sa Immortal Dragon na nakakulong. Natagpuan niya itong hindi gumagalaw, natatakot sa knife silks. Malaki ang sakit na dulot ng mga silks kay Immortal Dragon. Tinanggal ni Hansen ang knife silks. Pagkatapos magpaalam si Gro, dinala ni Hansen ang Immortal Dragon pabalik sa Star Tree. Habang walang ibang tao, inilabas ni Hansen ang Black Crystal at pinakain ito sa Immortal Dragon. Ayaw ng Immortal Dragon na bumukas ng bibig, kaya gumawa si Hansen ng mas maraming knife silks at higpitin ang mga ito sa katawan ng nilalang. Masakit na tinusok ng knife silks ang katawan ng Immortal Dragon at hindi maiwasan ng nilalang ang sumigaw. Dahil dito, bumukas ang bibig nito. Ibinato ni Hansen ang Black Crystal sa bibig ng dragon. Pagkatapos lumunok ng nilalang, pinalaya niya ang knife silks. Kung hindi ito epektibo sa Xenogeneic, kailangan ko na itong gamitin sa nilalang mula sa sanctuaries. Pinanood ni Hansen ang nilalang na nakahiga. Halatang lubos na itong napagod, katawan at kaluluwa. Pagkatapos ng 2 araw, may nakakagulat na nangyari. Nagsimulang mahulog ang kaliskis ng Immortal Dragon. Pagkatapos, lumitaw ang bagong kaliskis sa katawan nito. Kristal ang mga ito. At higit sa lahat, nagsimulang tumaas ang substance chains mula sa mga kaliskis. Bagamat hindi pa kompleto ang substance chains, malinaw ang senyales. Talagang kayang gawing deified ng Black Crystal ang Immortal Dragon. Nagulat at natuwa si Hansen. Kabanata 2718. Ngunit habang lumiit ang katawan nito, mas nagiging malinaw ang substance chains na tumataas mula sa mga kaliskis nito. Ang proseso ng pag-level up patungo sa deified ay tila dumadaan ng kasing dali ng mantikilya. Kung kaya agad itaas ng Black Crystal ang isang Xenogeneic sa deified, nakakatakot talaga. Kahit nakahanga-hanga na naapektuhan nito ang mga nilalang sa sanctuaries, hindi naman ito ganoon nakakagulat. Maganda ang genes ng mga nilalang na iyon, ngunit mababa ang life energy nila. Ngunit ang enerhiya na kailangan para maging deified ang isang King-class Xenogeneic ay nakakatakot. Sa pagpapataas sa Immortal Dragon sa deified sa loob lamang ng ilang araw, ipinakita ng Black Crystal na taglay nito ang tunay na nakakatakot na lakas, iniisip ni Hansen sa sarili. Nagulat siya. Kahit na siya mismo ang nagsagawa ng test, hirap pa rin siyang tanggapin ang tagumpay nito. Patuloy na nagbago ang katawan ng Immortal Dragon at sa ika-10 araw mukhang gawa ito sa kristal. Nagniningning at kumikislap ang katawan nito sa liwanag. Ang katawan nito ay nagliliwanag ng kapangyarihan habang masayang lumilikha ng substance chains. Paligid ng nilalang, ang mga halaman ay nagsimulang tumubo ng mabilis. Nakatingin si Hansen sa tanawin na humahanga. Mukhang tunay na nagiging deified ang Immortal Dragon, iniisip ni Hansen. Nang makita niya, itinaas ng Immortal Dragon ang ulo nito sa sakit. Bumuga ito ng kakaibang sigaw, at sumabog ang holy substance chains nito na parang bulkan. Ngayon ba ito mag-level up? Ang Holy Light Substance Chains ay lubos na bumalot sa Immortal Dragon, at mukhang isang maliit na araw ang nilalang.
Kinailangan ni Hansen na kisilin ng bahagya ang kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin niya makita sa gitna ng nakakasilaw na liwanag. Tanging naramdaman niya ang kinaroroonan ng Immortal Dragon. May nakakatakot na enerhiya na umiikot sa paligid nito na parang nuclear reactor. Kinailangan ni Hansen na mag-teleport ng ilang distansya palayo sa Immortal Dragon upang hindi masaktan sa tindi ng liwanag. Makaraan ng ilang minuto, nagsimulang humina ang nakakatakot na kapangyarihan. Nang humina ang holy light ng sapat upang makita muli ni Hansen ang Immortal Dragon, namangha siya. Wala na ang Immortal Dragon. Tanging ang Black Crystal ang naroon, sa eksaktong lugar kung saan naruroon ang dragon ilang sandali lamang ang nakalipas. Ito, ano ba ito? Habang nagugulat, isinama ni Hansen ang kanyang Purple Eye Butterfly at sinuri ang paligid ng Black Crystal. Wala ang Immortal Dragon. Lahat ng bakas nito ay naglaho, na parang tuluyan nang nawala ang nilalang. Maliban sa Black Crystal, wala nang natira. Kahit ang mga kaliskis ng ahas sa lupa ay nawala. Dahan-dahang lumapit si Hansen sa Black Crystal. Tinitingnan niya ito, at napansin na bagamat halos ganun pa rin ang anyo, may nakita siyang anino sa loob nito. May aninong naglalaho sa loob ng kristal, at tila kahawig ng Immortal Dragon. Nang biglang nagbago sa isang kisap mata, nawala ang anino ng Immortal Dragon, at bumalik sa dati ang hitsura ng Black Crystal. Para bang wala ngang nangyari. Paano nangyari ito? Bahagya namang nanginginig si Hansen. Ngunit lihim siyang natuwa. Swerte ko na hindi ko kinain ang Black Crystal. Kung ginawa ko iyon, baka ako na rin ang naging Immortal Dragon. Tila naiiba ang Black Crystal na ito sa nahanap ko noon. Nakatingin si Hansen sa Black Crystal sa sahig, ngunit hindi niya ito inabot. Napaka-weird nang nangyari. Habang nakatingin, biglang gumalaw ang Black Crystal. Tumalon-talon ito sa sahig na parang binhi sa lindol. Katsa! Pagkaraan ng ilang sandali, biglang bumuka ang Black Crystal. Pinanood ni Hansen ang Black Crystal sa buong oras, ngunit hindi pa rin niya mailarawan ang pagbabago nito na tila bumabaluktot sa dimensyon. Mas tama marahil sabihin na nag-transform lang talaga ang kristal. Makaraan ng isang minutong katahimikan, napansin ni Hansen na unti-unti nang nagiging hugis Immortal Dragon ang Black Crystal. Ngunit habang Snow White ang orihinal na dragon, ang bagong Immortal Dragon ay kulay itim na walang katapusan, tulad ng kristal. Patuloy na nagbabago ang Black Crystal, pinapino ang anyo ng dragon. Sa huli, isang buhay na Immortal Dragon na gawa sa itim na laman ang nakatayo sa harap ni Hansen. Sa sumunod na sandali, binuksan ng Black Crystal Dragon ang mga mata nito at nakatingin kay Hansen na may hindi mabasang ekspresyon. Tumingin si Hansen pabalik sa nilalang. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Hindi rin niya alam kung ito pa rin ang parehong Immortal Dragon. Nagkatinginan ng tao at ang dragon ng ilang sandali. Wala sa kanila ang kumilos. Sa Sea of Soul ni Hansen, biglang na-activate ang natutulog na Black Crystal Armor. Lumipad ito palabas ng Sea of Soul ni Hansen at kinuha ang Immortal Dragon na dating Black Crystal. Hindi lumaban ang Immortal Dragon habang kinukuha ito ng Black Crystal Armor. Nagsimula ang isang himala. Nang hawakan ng Black Crystal Armor ang Black Dragon, bumalik ang dragon sa hitsura nitong kristal. Bago pa maunawaan ni Hansen ang nangyayari, bumalik na sa Sea of Soul ni Hansen ang Black Crystal Armor, hawak pa rin ang Black Crystal. Kasabay nito, naglabas ang Black Crystal ng misteryosong kapangyarihan na nagsil sa katawan at Sea of Soul ni Hansen. Para sa sinumang nakakita kay Hansen mula sa labas, ang kanyang kapangyarihan ay tila mahina at walang interes. Tanging kapangyarihan ng Jadescan ang nanatili sa kanya. Nag-alinlangan si Hansen. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng Black Crystal Armor. Ngunit alam niya na hindi kikilos ang Black Crystal Armor nang walang dahilan. Noong nakaraan, nag-activate lamang ang armor kapag may kagyat na pangangailangan. Kadalasan, may kinalaman iyon sa Geno Hall. Habang nakasimangot si Hansen, may napansin siyang papalapit mula sa malayo. Sa loob ng ilang sandali, ilang hakbang na lamang ito mula sa Star Tree. Nang makita ni Hansen ang mukha ng tao, nagulat siya. Mukha itong isa sa Very High, ngunit alam ni Hansen na hindi ito siya. Nakilala niya ang mukha ng tao. Nang pumasok sila ni Likir sa Destiny's Tower sa disyerto, nakilala niya ang isang estatwa ng Diyos na tinawag ang sarili nitong Empty God. Magkapareho ang mukha ng estatwa at ng taong ito. Ngunit ang presensya ng Diyos na estatwa ay hindi kapareho ng taong nakatayo sa harap niya ngayon. Bagamat magkapareho ang itsura, may malinaw na presensya ang tao. Kung nakaupo ang Diyos na estatwa sa tabi niya, gaano man sila magkamukha, parang alipin lang ang estatwa. Hindi ba ito totoong katawan ni Empty God? Tumalon ang puso ni Hansen.
Biglang naintindihan niya kung bakit nagtago ang Black Crystal Armor. Kakaiba, kanina, naramdaman ko ang Genoprotoplasm. Nasaan na iyon ngayon? May nakarating ba dito bago ako? Hindi pwede. Sa akin ang area na ito. Walang sino man ang nakaramdam nito bago ako. Nakasimangot si MP God. Tumingin siya kay Hansen na nakaupo sa ilalim ng puno. May nakakita ka ba ng kakaibang nilalang dito? Tanong ni MP God habang papalapit kay Hansen. Anong kakaibang nilalang? Tanong ni Hansen pabalik. Nakasimangot si MP God. Hindi sana niya dapat tinanong iyon, walang silbi. Kahit may nakakita ng Genoprotoplasm sa universo, hindi nila ito makikilala. Ngunit, dahil nandito na ang isang Diyos, maswerte ka ngayon. Maaari kong tuparin ang anumang hiling mo. Isang hiling lang, at gagawin ko itong totoo para sa iyo. Nakatingin si MP God kay Hansen na may mayabang na ekspresyon. Kabanata 2719. Oo, ako ang Diyos. Kaya kung gawin ang anumang bagay, kinumpirma ni MP God na hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha. Pero sinabi ng mga magulang ko na walang Diyos sa mundong ito at ang agham ang totoo. Tiningnan ni Hansen si MP God na puno ng pagdududa. Kung ganoon, ignorante ang mga magulang mo. Tiningnan ni MP God si Hansen at nagpatuloy, isa kang crystallizer. Hindi nakakagulat na iniisip mo iyon. Natutunan mo ng kaunti kung paano gumagana ang universo, tapos bigla kang nag-iisip na alam mo na ang lahat. Napakawalang saysay ng mga iyon. Malinaw na iniisip ni MP God na tanga si Hansen. Malamig niyang sinabi, maaari mong hilingin ang anumang gusto mo. Halimbawa, maaari mong hilingin na maging deified. Maaari kang humiling ng deified treasure na napakataas ang antas. O maaari ka ring hilingin na maging master ng outer sky. Kaya kung tuparin ang iyong mga hiling at ipakita sa'yo kung ano ang kaya ng tunay na Diyos. Commendat si Hansen. Tila inosente, sinabi niya, wala akong kailangan sa mga bagay na iyon. Hindi mo ba gustong maging pinakamalakas na mandirigma sa iyong buhay? Hindi mo ba gustong sakupin ang universo para sa iyong sarili? Para sa akin, napakadali lang ibigay sa'yo ang ganitong kapangyarihan. Kung hihiling ka, magagawa kong tuparin ito para sa'yo, pang-akit ni MP God, sinusubukang lokohin si Hansen. Oo, pero ano ang silbi ng mga bagay na iyon sa akin? Tanong muli ni Hansen kay MP God, tila naguguluhan. Handa na tila si MP God na sagutin ang parehong tanong ng maraming beses. Kung ganoon, maaari mong hilingin ang anumang gusto mo. Ang magagandang babae ng bawat lahi ay magiging iyong mga laruan. Ang mga elite ng bawat lahi ay magiging iyong mga alipin. Maaari kang maging pinuno ng buong universo. Susundin ka at matatakot sa iyo ang lahat ng nilalang sa universo. Parang walang kwenta iyon. Ayoko noon. Hindi gustong gumawa ng ganoong hiling si Hansen. Dagdag pa, kung hihiling siya ng ganitong mahal na bagay, malamang huhulihin ni MP God ang kanyang kabuoang kapangyarihan bilang kabayaran. Kung ganoon, ano ang gusto mo? Tanong ni MP God na may nakasimangot na mukha. Mukhang medyo bobo ang tao sa harap niya, ngunit mas mahirap lokohin at kumbansihin ang simpleng ito kaysa sa karamihan. Kontento na ako sa kung sino ako ngayon, salamat. Wala akong kailangan. Kung tunay kang Diyos, dapat mong ilaan ang mga hiling na iyon sa mga taong talagang naghihirap at nangangailangan ng tulong, wika ni Hansen kay MP God sa pinakamayabang na tono na kaya niya. Alam niya na ang mga Diyos tulad ni King Jun ay hindi direktang makaatake sa mga nilalang ng universo, kaya hindi siya natatakot sa maaaring gawin ni MP God sa kanya. Nagbago ang ekspresyon ni MP God. Sa tuwing nakakaharap siya ng tao sa universo, palagi niyang nakukuha ang paraan upang mapahanga ang tao sa paggawa ng hiling. Ngunit sa araw na iyon, nakatuon siya sa paghahanap ng Genoprotoplasm. Wala siyang gana na magsayang ng oras sa pakikipag-usap kay Hansen. Matapos tumingin ng malamig kay Hansen ng isang sandali, lumingon siya at iniwan si Hansen. Gusto niyang maglakad-lakad at humanap ng lead sa Genoprotoplasm. Nang makita ni Hansen na aalis na si MP God, pinigilan niya ang buntong hininga ng ginhawa. Ngunit patuloy pa rin na nakasil ng Black Crystal ang kanyang Sea of Soul at katawan. Masyado pang maaga para maging masaya dahil nandyan pa rin si MP God. Kung ayaw mong umalis, ako na lang ang aalis, iniisip ni Hansen. Mananatili siyang malayo sa Star Tree hanggang sa umalis din si MP God. Ngunit hindi pa matagal nang lumilipad palayo si Hansen sa Star Tree nang makita niyang lumitaw muli si MP God sa harap niya. Papalapit ito kay Hansen. Walang nakitang palatandaan ng Genoprotoplasm si MP God, kaya bumalik siya para kay Hansen. Si Hansen lamang ang tao sa lugar. Kung may Genoprotoplasm sa paligid, siya ang pinakamalamang na nakakita nito.
Hindi natuwa si MP God na hindi niya mabasa ang isip ni Hansen. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Hansen. Patuloy siyang naglakad. Hindi siya mabilis o mabagal. Ayaw niyang magduda si MP God sa kanya. Nang malapit na si MP God para marinig ni Hansen, nagsalita ito muli. Naisip mo ba ang alok ko? May pagkakataon ka pa ring gumawa ng hiling. Wala talaga akong hiling na gusto kong gawin ngayon. Pumunta ka na at tanungin ang iba, sagot ni Hansen. Sinubukan niyang makalusot kay MP God. Sinabi ko sa'yo na gumawa ka ng hiling, kaya gumawa ka. Itigil mo ang kalokohan. Nagmukhang nagyelo ang mukha ni MP God. Iwinaksi niya ang kanyang kamay na nagwasak sa tela ng espasyo. Pakiramdam ni Hansen na parang gumuho ang mundo sa harap niya. Medyo masungit si MP God. Karaniwan, sinusubukan ni King Jun na lokohin si Hansen, ngunit hindi ni MP God ito ginawa. Sinusubukan lang niya ay blackmail si Hansen. Ngunit hindi nagpapatalo si Hansen. Naiintindihan niya ang likas at limitasyon ng mga self-proclaimed na Diyos. Hindi siya madaling mapipilit. Parang hindi mo ako kilala ng mabuti. Hindi mahalaga kung gaano mo gustong gumawa ako ng hiling dahil hindi ko gagawin. Ano ang magagawa mo sa akin? Kung tunay kang Diyos, dapat madali mo akong mapatay, dagendong ni Hansen, matatag ang ekspresyon. Nagulat si MP God. Dapat ay natahimik si Hansen sa takot ng puwersahin ng Diyos ang espasyo. Kahit ang deified ay magugulat sa kapangyarihan ni MP God. Ngunit sa kakaibang tao, hindi ito natauhan sa ipinakitang lakas. Naging walang tiyak ang MP God sa gagawin. Kung maaari niyang atakihin, pinapalo sana ni MP God si Hansen hanggang mamatay at ninakaw ang kanyang memorya. Ngunit hindi niya magawa iyon sa universo na ito, sa pinakamababa. Mabuti, hindi na nagsalita si MP God. Lumiko siya at umalis, naglaho makalipas ang ilang hakbang. Pagkatapos, bumalik sa normal ang nabasag na espasyo. Talagang wala silang magagawa sa Geno Universe. Marahil may mga kondisyon na pumipigil sa kanila na umatake. Ngunit kahit ganoon, ibig sabihin ay ligtas ako kahit lahat ng Diyos ay maging kaaway ko. Hanggat hindi ako hihiling, wala silang magagawa sa akin, iniisip ni Hansen. Ngunit hindi pa rin inalis ng Black Crystal Armor ang seal sa kanyang katawan, kaya alam ni Hansen na hindi talaga umalis si MP God sa paligid. Bumalik siya sa Star Tree, ngunit nanatiling nakatago si MP God. Hindi naglaon, dinala ni na Exquisite at Likir si Bauer sa Star Tree. Biglang bumigat ang tiyan ni Hansen. Hindi man nakuha ni MP God ang anumang mula kay Hansen, maaaring subukan ng Diyos na mangolekta ng hiling mula sa mga tao sa paligid niya. Mas madaling matutukan sina Exquisite at Likir. Ipinadala ni Hansen ang kanyang pag-aalala sa maliit na jade figure upang maramdaman ni na Exquisite at Likir ang kanyang pagkabahala at maging maingat. Naramdaman ni na Exquisite at Likir ang pag-aalala ni Hansen at tinanong nila kung ano ang nangyayari. Ikinwento ni Hansen ang pagkikita kay MP God at pinayuhan silang maging maingat. Habang nag-uusap ang tatlo, umakyat si Bauer sa Star Tree. Naglalaro siya sa ibabaw ng starfruit nang biglang may lumitaw na tao sa sanga sa tabi niya. Little kid, gusto mo ito? Hawak ni MP God ang isang magandang gem. Ngumiti siya kay Bauer at iniikot ang gem habang kausap siya. Tama ang hula ni Hansen na targetin ni MP God ang mga tao sa paligid niya, ngunit nagkamali siya kung sino ang lalapitin ni MP God. Hindi pinili ng Diyos sina Exquisite o Likir. Layunin niya ang inosenteng si Bauer. Tiningnan ni Bauer ang kumikislap na gem sa mga kamay ni MP God. Namulat ang kanyang mga mata sa gulat. Kabanata 2720. Nagningning ang mga mata ni Bauer sa interes. Ngumiti si MP God ng bahagya. Mukha siyang mayabang nang sabihin, gusto mo ba ito? Sabihin mo lang na gusto mo at magiging iyon na ito. Totoo ba? Namangha si Bauer, pinagmamasdan si MP God na halos hindi makapaniwala. Siyempre. Basta sabihin mo ang gusto mo, kahit isang cute na batang babae katulad mo ay pwedeng makuha ang anumang pinapangarap mo, sabi ni MP God, puno ng pang-aakit at kalmado ang tinig. Ang bait mo naman. Tuwang-tuwa na sabi ni Bauer. Tumawa si MP God. Hawak niya ang gem sa harap ni Bauer at ngumiti. Sabihin mo lang na gusto mo, at magiging iyon na ang gem na ito. Matagal na tinitingnan ni Bauer ang gem at dahan-dahan niyang iniabot ang kamay para kunin ito. Ngunit biglang iniurong ni Bauer ang kamay. May halong pagkadismaya, sabi niya, ayoko na pala nito. Ano? Bakit biglang ayaw mo na? Nagulat si MP God. Hindi siya inaasahan na babaguhin ng bata ang isip niya. Sabi ni Mama, hindi pwede tumanggap ng regalo mula sa mga estranghero.
Mukhang seryoso ang mukha ni Bauer, ngunit nakatuon pa rin ang mga mata niya sa gem, tila nahihirapang pigilan ang sarili na abutin ito. Naiintindihan ko, sabi ni Empty God na may ngiti. Hindi mo pwede tanggapin ang bagay mula sa estranghero. Pero hindi ako estranghero. Mabuting kaibigan ako ng tatay mo. Pwede kang kumuha ng bagay mula sa akin dahil dito, di ba? Kaibigan ni Papa ka. Tanong ni Bauer, nagtataas ang kilay. Oo, napakabait ko niyang kaibigan. Bawat salita ni Empty God ay binibigyang diin ng mas mabigat kaysa sa nauna. Kung mabait kang ang kaibigan ni Papa, hindi na tayo estranghero. Tuwang-tuwa na sabi ni Bauer. Siyempre hindi, sagot ni Empty God, yumanig ang ulo. Salamat, Tito. Kung ganoon, kukunin ko na ang gem. Inabot ni Bauer ang kamay para kunin ang gem mula kay Empty God. Habang inaabot ito, nagdadalawang isip si Empty God kung dapat ba niyang ibigay o hawakan pa. Hindi pa naipahayag ni Bauer ang kanyang hiling. Kung kukunin niya ito ngayon, wala siyang matatanggap na kapalit. Hindi sumagot si Empty God, at napatingin si Bauer sa kanya na may pagkalito. Sabi niya, Tito, ayaw mo bang ibigay ang gem sa akin? Kung ganoon, ayos lang. Sabi ni Mama, hindi dapat magnakaw ng gamit ng iba. Maaaring magalang ang mga salita ni Bauer, ngunit puno ng pagkamuhi ang kanyang mukha. Inisip niya na chip si Empty God dahil hindi ibinigay ang gem. Ahem. Hindi mo pa nasasabi kung gusto mo o hindi, sabi ni Empty God. Mukhang medyo hindi comfortable ngayon. Tito, mahalaga ang gem na ito sayo. Mas mabuti siguro kung itago mo na lang sa sarili mo. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinaba ni Bauer ang kanyang kamay at lumiko para umalis. Bagamat hindi na siya nagsalita pa, may halong pangungutya ang ekspresyon niya habang lumalayo. Nagdulot ito ng mas mabigat na lungkot kay Empty God kaysa sa matagal na panahon. Siya man ay Empty God, pero hinamak siya ng isang bata. Huwag kang umalis, Bauer. Plano ng tito mo na ibigay ang gem na ito sa iyo bilang regalo. Hindi ako nasa tamang isipan. Kumuha ka na ngayon, sabi ni Empty God. Hindi talaga siya nagmamalasakit sa gem, pero baka makuha niya ang tiwala ni Bauer kung ibibigay niya ito. Ayaw niyang hayaang umalis ito ng ganoon lang. Talaga bang ibibigay mo ito sa akin? Hindi mo ba ito mamimiss? Tanong ni Bauer habang nagtataka. Para sa akin, ang gem na ito ay isang walang kwentang bato lamang. Wala itong halaga kumpara sa iba kong bagay, paliwanag ni Empty God habang inilalagay ang gem sa kamay ni Bauer. Salamat, Tito. Ang bait mo. Ngumiti si Bauer habang hawak ang gem. Natutuwa akong nagustuhan mo ito. Ngumiti si Empty God, ngunit sa loob, iniisip niya, nag-aalala ako na baka hindi mo kunin. Ngayon na nasanay ka ng kunin ang bagay na ibinibigay ko, madali na ito. Talagang nagustuhan ni Bauer ang gem. Tutok ang kanyang pansin dito habang naglalaro. Inabot ni Empty God ang kanyang bulsa at kinuha ang isa pang gem, mas malaki at mas maganda kaysa sa una. Sinabi niya, Bauer, hindi mo ba iniisip na mas maganda pa ang gem na ito? Gusto mo ba ito? Tiningnan ni Bauer ang gem sa kamay ni Empty God. Kasing laki ito ng kamao ng tao. Commendat siya at sinabi, sobrang laki nito. Parang mayabang kapag hawak ko. Mas gusto ko yung una. Pagkatapos, bumalik siya sa paglalaro ng gem sa kanyang kamay, ganap na hindi pinapansin si Empty God. Nalungkot si Empty God. Akala niya, kung mag-aalok siya ng mas malaki at mas magandang gem, susunod si Bauer ng bulag sa kanya. Ngunit ang epekto ay kabaligtaran, iniwan siya ni Bauer. Parang hindi na pwede gamitin ang mga gem para lokohin si Bauer. Napailing si Empty God at nag-isip ng bago. Bauer, tingnan mo ito. Lumapit si Empty God kay Bauer at kinuha ang isa pang bagay para ipakita sa kanya. Nakaupo si Bauer sa ibabaw ng starfruit, ngunit itinaas niya ang ulo para tumingin. Hawak ni Empty God ang isang lumang bronze mirror. Ang mirror ay 10 sentimetro lamang ang haba at mukhang napakadelikado. Makinis at may kintab ang harap. Sa likod, may mga linya mula sa gitna ng mirror hanggang sa gilid, parang sundial o compass. May kakaibang simbolo sa bawat pagitan ng linya. Ano ito? Tanong ni Bauer, puno ng kuryosidad. Ito ang Star Gauge Mirror. Isang tunay na God-class treasure. Pinapakita nito ang nakaraan at hinaharap, sabi ni Empty God, pinupuri ang lumang mirror na iniaalok niya. Bagamat pinapaganda niya ang kakayahan nito, tunay ngang espesyal ang mirror. Matagal na rin niyang gustong makuha ito at maraming pagsusumikap ang ginugol niya. Tawag sa kanilang sarili ng Diyos sina Empty God at King Jun, ngunit hindi nila kayang lumikha ng bagay mula sa wala.
Lahat ng bagay na magagamit nila ay umiiral na sa universo. Hindi nila pwedeng biglang likhain ang kahit anong item na gusto nila. Ang Star Gauge Mirror ay isang napakahalagang kayamanan mula sa isang tunay na God Elite na nabuhay bilyong taon na ang nakararaan. Matagal na itong pinag-ipunan ni MP God. Hinikayat niya ang elite sa loob ng daan-daang taon bago nahulog sa kanyang patibong. Nagawa ng elite ang isang hiling at ninakaw ni MP God ang lifespan nito. Nakuha rin niya ang kontrol sa Star Gauge Mirror. Ipinagmamalaki ni MP God ang kanyang nagawa. May isa pang Diyos na sinubukang lokohin ang elite ngunit nabigo. Pinanghawakan ni MP God ang tagumpay at ang kayamanan. Kaya kahit mukhang walang silbi ang mirror, dala-dala niya ito. Ngayon, perpektong pagkakataon ito para lokohin si Bauer. Tunay bang makapangyarihan ang mirror? Tanong ni Bauer na hindi makapaniwala. Siyempre, panoorin mo lang, sabi ni MP God. Pinindot niya ang mga simbolo sa likod ng Star Gauge Mirror. Nagningning ang ilaw sa ibabaw ng lumang mirror. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw ang isang bahagyang nanginginig na imahe, parang palabas sa lumang TV. Nasa gitna ng imahe ang Star Tree. May mga Star Beetles na parang alon ng dagat na bumabalot dito. Si Hansen ay nakikipaglaban sa mga Star Beetles. Sa mas malapit na pagsusuri, napansin ni Bauer na ito ay imahe ni Hansen na sumasailalim sa pagsusulit sa Star Tree.